December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Iyon ang maling trivia ni Kuya Kim Atienza na ang December 25 daw umano ay una, ito'y kapistahan ng mga pagano at dineklarar ni Emperador Constantino. Ang maling trivia na ito ay ginagamit ni Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo at yung isang Muslim vlogger na pinatunayan daw ni Kim Atienza na hindi talaga December 25 dahil ang December 25 napakalamig daw tuwing December 25 lalo na sa Bethlehem at sa Jerusalem. Ito din ang argumento ni Eliseo Soriano na paulit-ulit mga kapatid at sa iba pa mga sikta. Ngayon, ibubuking natin sila. Dati si Kuya Kim Atienza ay katoliko. Pero nadala siya sa born again. Ito ang common na issue ngayon sa karamihan. Maartista man o hindi, daming nadala sa mga anti-Catholic dahil ang layunin ng anti-Catholic at ang layunin ng mga demonyo ay mailayo ka sa banal na misa, ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo at mailayo ka sa mga sakramento pa at mga sacramentals. So, karamihan napansin ninyo mga kapatid na may mga anti-Catholic na iba't ibang sikta na banat ng banat, lalo na sa pagdiriwang natin ng Desyembre 25 na kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, kahit tumigil na sa pagdiriwang ng Pasko, patuloy pa rin namamasko. Itong pahayag ni Kuya Kim dito sa trivia niya. Una, posible na ang researcher din niya ay ibang sikta, kaya mali-mali ang binasa. At ito'y ginamit sa mga anti-Catholic din. Pero bago diyan, knowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Bisag unsa na lang. Hello. Si Whitey Mo, si Brian Manukan, Maria Apari, si Emmanuel Sampilo, hindi Katoliko, Berna Ibersabal, hello kapatid. Si Whitey Mo, Maria Apari, umusta ka kapananampalataya, nakasakop ragyod sa live. Wow, okay. Si kapatid na Arne Kabasag at si kapatid na Tumasa Balisario, welcome po. At sa ating pananampalataya at katuweran, nandun si kapatid na Berna Ibersabal. At sa lahat nating mga sumusubaybay ngayon sa ating live. So, una, yung sinabi ni Kim Atienza, kopya-kopya lang ito sa ibang sikta. Ang Iglesia ni Manalo, ginagamit nila yung Aklat Katoliko, lalo na ang Handbook of Christian Feasts and Customs, na ito daw nagpapatunay na ang pagdiriwang ng Christmas ay sa pagano. Pansinin ninyo. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na
araw ng kapanganakan ng So, kung mapansin ninyo dito, maling-mali din ang researcher ni Kuya Kim dahil ang Sol Invictus nagsimula hindi kay Emperor Constantino. Si Emperor Constantino, 312 Anno Domini, he stopped the persecution of Christians and he made the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. Pero wala tayong mabasa diyan na siya nag-utos na ang December 25 ay ipagdiwang ng simbahang Katoliko dahil pagdiriwang ang kapanganakan ng Sol Invictus. Wala tayong mabasa diyan. Pero, ito ang dahilan kung bakit tutol ang INC. Pero alam nyo ba, sa kanilang mga lumang pasugo kaniadto, noon pa man, nako, may pagdiriwang pala sila ng Christmas, mga kapatid. Tingnan natin, sisilipin natin. Okay, isa-isahin muna natin. Itong sinabi ni Kim Atienza, kaugnay sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo na una, di daw umano ito ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil malamig. Ito. Ang tanong, December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. So napansin nyo, imposible daw umano ayon sa mga eksperto. Una, sino kayang eksperto ang tinutukoy niya na imposibleng ipanganak ang ating Panginoong Hesus sa Bethlehem dahil napakalamig daw? Saban, pinanganak si Kristo. So ito, balik natin ha. Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ang mga hayop at spring na ipinanganak, balikan muna natin. Para sa kanya, imposible ayon sa mga eksperto. Kristo. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem. Sobrang lamig daw ng winter sa Bethlehem. Etong trivia na maling-mali talaga ni Kuya Kim ukol sa Pasko. Ito ang ginagamit din ng mga anti-Katoliko, sila si Sasineta ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo, yung Muslim din, na ginagamit nilang batayan na mali ang simbahang Katoliko. Una, hindi naman batayan yung trivia ni Kuya Kim na reliable talaga na source para patunayan na hindi totoo ang December 25 na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dahil, alam niyo naman, kopya-kopya lang itong mga iba't ibang sikta, lalo na ang sources, itong researcher ni Kuya Kim. Yeah? Bakit? Natural, doon nakakopya yan sa anti-katolikong referensya, kaya ang resulta ay diferensya. So, mali ang info na ibinigay ni Kuya Kim. Bakit mali? Una, ang December 25 daw, ang sabi niya, napakalamig sa Bethlehem. Sa Jerusalem, napakalamig din. Pero sa December 25 mismo, yung mga kasama natin, muli nating pakita mga kasama natin, na nakabase sa Jerusalem, sila si Bro Juvan, sila si Bro Tim, pinakita nila kung makapal ba ang yelo dahil yun ang argumento ni Eliseo Soriano. Pansinin ninyo mga kapatid, ito ang ating mga kasama na nasa area, ipinakita nila kung tama ba yung pahayag ni Kuya Kim Atienza, yung mga pahayag sa mga ministro ni Felix Manalo, at pati na ni Eliseo Soriano na tuwing December 25, ang Bethlehem, ang Jerusalem, napakakapal daw ng yelo. Ito ang ating mga kasama. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas, Pisma Plus, Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, ito po,
Asahan March ang of mga visitation. yellow dyan. In Karim, Jerusalem. Malapit ba yan sa ano bro? Sa Bethlehem bro? So sa kabila ito ng Bethlehem po, yun nga po si John the Baptist. Dito po nagsalubong, no? Binisita ni Mama Mary si Saint Elizabeth, no? Sa bundok na ito. Ano po, no? So ito yung lugar. church. Diyan yung lugar kung Karen. saan dinalaw ni Mama Mary si Saint Elizabeth. Yes, Ken. Opo. Okay. Oh. So, ano ang klima dyan, Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima dyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Mag-alas 3 na po ng hapon. Ano po, no? So sa Karim, dahil ito ay sa baba ng western part ito ng Jerusalem po, ano? So yung Bethlehem ay nasa east banda, no? Punti ng Jerusalem, no? So walang snow. Kasi pag nag-snow yung Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, no? So dito po tayo, no, sa Visitation Church sa Karim, na dahil sarado po siguro dahil sa gira napiktuhan. So kagagaling ko lang po sa sa Church of John the Baptist Catholic Church. Pero dadaanan po natin, no, siguro mga 5 minutes baka doon na tayo. So itur ko po kayo kung mararapatin, dadaan po tayo sa Mary's Spring na po, no? So ito, napakataas ito na bundok kung saan ay tinago ni San Zacarias si Santa Elizabeth nung nabuntis siya kay St. John, the Baptist. So okay lang po, Bro Janlo, na pupunta na tayo sa kung saan naglaba, umiinom ng tubig at nag-igib ang ating mahal na inang Birheng Maria. Kakabuntis niya lang sa ating Panginoong Hesukristo at 6 na buwan noon nung pagbisita po ni Mama Mary po rito sa lugar na ito, ang pagbubuntis ni Santa Elizabeth. Okay. Okay lang po. Okay. Mga 5 minutes nandoon na ako, no? Tingnan niyo lang ang paligid ng Jerusalem in Karim. Walang snow, mainit. At ang aking pawis ay hindi sa snow, kundi sa init ng araw. Okay. So, Merry Christmas. Yes. Sabihin, ang temperature ngayon dyan is 11 degree. Sa 11 degrees centigrade. Pwede ba ilabas ang mga tupa? Nalabas ngang may snow. Pwede. Pwede po dyan do. Kung merong snow, Brother Romel, ang tupa ba pwede bang ilabas? Yes. Nandun sa Jerusalem na yung sinabi ni Kuya Kim, ni Eliseo Soriano sa mga ministro na di pwedeng sa Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo dahil malamig daw. Yun din ang pahayag ni Kuya Kim Atienza. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem. Sino kaya yung eksperto na yan na nagsasabing imposible na kitang-kita nyo naman mga kapatid kung ano ang sitwasyon, yung ipinakita na yan, December 25 yan. Ipinakita talaga nila ni Bro Romel